Mga kabiyaya, mga kwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, hindi pa rin po ako nakaka-move on sa pagpunta namin sa EAT kanina. Kanina lang kasi pag-uwi ko, nag-vlog agad ako para sabi ko may panoorin po kayo kinabukasan, no? So yun, grabe. Sobrang saya talaga at sobrang napaka-down to earth ng mga host, ng mga legit ng mga Dabarkad, sila Paulo, sila Alan K, sila Ryan, sila Maine Mendoza, sila Karen, sila Raisa May, sila Tito Vic and Joey, lalo na si Joey De Leon, si Sir Joey De Leon na talagang lumapit pa sa amin. At ayun, medyo kulang lang yung picture natin. Hindi tayo nakapagpa-picture kala Tito Soto at kay Bossing Vic Soto kasi nga biglaan po at may lakad po sila. So hindi lang naman yan yung pagkakataon na makakapunta tayo. Marami pa pong pagkakataon kaya abangan nyo po yan. So yun, marami tayong pag-uusapan na video ngayon na kung saan isa sa mga host ng Fake Bulaga ay aalis na. Naku po, ito na nga ba sinasabi ko? Ito na nga ba ang aking sinasabi? Tapos, it's showtime, may panibago na namang issue. Ano ba naman yan? Wala na naman kayong kadala-dala. Bakit ganyan? At eto, GMA inamin ang rason bakit hindi pwede pabalikin si Willie Rebillame. Ako po. Pero dito medyo alanganin kasi di ko alam kasi alam naman natin na hindi tinanggap ni Willie Rebillame yung offer ng TPINC kaya wala sa GMA ngayon. Ewan ko lang Yan lang po yung hindi nating alam. So eto, syempre bago natin simulan to, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So yun pala, idagdag ko na lang po pala, yung sa mga nagsasabi po na yung grupo namin, yan, sa mga grupo namin ay may isang parang plastic. Isa lang po masasabi ko, ang katotohanan kasi minsan masakit talaga yan. So yan, simulan na po natin. So ito na po yung video na unahin natin. GMA7 namin ng rason bakit di pwede ibalik si Willie Rebillame. So panoorin natin guys, mukhang maganda-ganda ng pag-usapan to, no? Siyempre, malaki din ang respeto natin kay Willie Rebillame dahil ang laki ng respeto niya sa TVJ dahil hindi niya nga po tinanggap ang offer ng TPINC na maging host sa Fake Bulaga or sa Generic Night Bulaga. No? So alam niyo po dito, lahat po ng nakakonekta sa TVJ na mabuti ang ginagawa sa TVJ at walang masamang ginagawa sa TVJ. At may kita natin na grabe yung respeto sa TVJ. Karapat dapat din po natin yan ipagtanggol kung sila po ay inaapi, no? So ito, panoorin po natin. GMA7, inamin ang rason bakit di pwedeng ibalik si Willie. Nais nga bang bumalik ulit ni Willie Rebillame sa network kung saan iniwanan niya? Matatanda ang marami ang nalungkot sa pag-alis ni Kuya Will sa GMA7 dahil kala ng netizens ay dito na siya tatagal. Sa dami ng network na pinanggalingan niya noon, ay akala ng marami na sa Kapuso Network na siya magre-retire. Ngunit nag-iba ang ihip ng hangin nang inanunsyo nito ang pag-alis niya sa network. Sa All TV siya lumipat dahil sa kaibigan niya ang may-ari nito na si Mark Villar. Pinangako niyang hindi siya hihinto sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kahit pa umalis siya sa GMA7 ay patuloy na nagbigay saya si Kuya Will sa mga manonood na sinundan siya sa ibang network. Ngunit hindi rin nagtagal ay huminto rin ang programa ni Kuya Will dito. Ilang buwan na ngang hindi napapanood si Kuya Will sa telebisyon. Kaya siguradong marami na ang mga nakakamiss sa kanya. Ito, maputol ko lang kayo Si Willie Rebillame, gaya nung sinabi ko nung nakaraan sa mga video ko, si Willie Rebillame po ay isa yan sa mga pwedeng tumapat sa TVJ. No? Sa totoo lang po Pero hindi naman yung tumapat na malalagpasan niya ang TVJ. Hindi naman po. Parang ang mangyayari is magiging pangalawa sa lahat ng mga noontime show. So ngayon, mas magiging matindi na yung labanan ng noontime show kasi magiging 4 na po. No, kung babalik man si Sir Willie Rebillame sa noontime show. No? So mas lalong mamumulube
or mas lalo pong lalangawin ng generic na Itbulaga or ang fake Bulaga kapag sa oras na bumalik na po ang si Willie Revillame. Siyempre, diba, alam naman na natin yan na isa rin sa mga magaling at batikan na host si Willie Revillame pagdating sa mga noontime show. Pag-usapang noontime show, isa si Willie Revillame sa mga maiisip mo. So, isa rin yan sa pahirap sa sa It's Showtime, si Willie Revillame, dahil matatabunan talaga sila nito. Although hindi sikat masyado yung network na pupuntahan ni Willie Revillame, pero alalahanin natin yung history at yung galing na alam nating taglay ni Willie Revillame, di ba? Pero yun nga lang, sa masakit na at sa real talk at sa katotohanan na salita, ay hindi niya pa rin kakayanin ng TVJ, no? Hindi niya kakayanin. So, kayo, anong magbibigay niyong komento dyan? At eto, tuloy na natin. Ngayon ay tila nagpaparamdam si Kuya Will sa pagbabalik niya sa telebisyon. Hindi lang mismo na mapanood siyang muli, kundi ang makabalik siya sa GMA7. Ngunit inamin ng nasabing network na hindi na nila kayang tanggapin muli si Willie Revillame. Mismong ang Senior Vice President ng GMA na si Attorney Annette Gozon Valdez ang nagsabing walang time slot na maibibigay ang GMA7 para kay Kuya Will. Kung totoo mang gusto nitong bumalik sa Kapuso Network. Kasi, as of now, wala kaming available time slot talaga. Kasi, diba dati, nandun siya sa slot before 24 oras. Magbabalik na yung Family Feud. Binili na namin kasi ulit yung franchise. So as of now, wala talaga kaming available time slot, pahayag ni Ma'am Annette. Marami naman ang sumang-ayon sa pahayag ng boss ng network dahil maganda na noon ang time slot ni Willie sa Kapuso Network. Ngunit nagdesisyon nga itong umalis at lumipat sa All TV. May contract na kasi, para sana tuloy-tuloy, kaso di pumirma si Kuya Will, mas pinili niya yung bago. Masyado kasing mataas. Akala niya kahit saan siya pumunta, susundan siya ng mga manonood. Umalis ka pa kasi. Ayan tuloy, naubusan ka. Alis-alis ka kasi, Kuya Will. Grabe. The truth is, nilayasan na sila ni Willie, so nagtanda na sila. Never ever. Dito nga nakwento ni Ma'am Annette na malapit nang magbalik ang Family Feud ni Dingdong Dantes. Kaya siguradong wala silang time slot na mabibigay sa programa ni Kuya Will. Lalo pat kinuha na rin ng GMA ang It's Showtime na napapanood sa GTV. Alam nyo yung ganito, yan katulad yun, may mga nagko-comment na parang sinisisi nila si Willie na umalis-alis pa. Dito, yung masasabi ko dyan, alam nyo, kahit ako, hindi nyo pa nga alam na, sa totoo sin mga kabiyaya, parang sinabi na lang to ng GMA eh. No? Pero pagkakalam ko kasi, wala na kasing balak na bumalik talaga dyan si Willie Revillame sa GMA. Kung may balak yan, di sana tinanggap niya yung offer ng TPINC, di ba? Wala na talagang balak yan dyan kasi alam nyo, gusto ni Willie Revillame yung malaya siya. O, kahit naman sino sa atin eh, 'di ba? Kahit sino sa atin, mas gugustuhin natin yung malaya ka, lahat ng gusto mo, pwedeng mangyari, pwedeng mong gawin, no? So, yun yung maibibigay ko na komento diyan. Ayun, kayo, anong maibibigay yung komento rito? Baka mamaya mali din yung mga sinabi ko. Pero para sa akin sa oras na bumalik si Willie Revillame sa noontime show, ay isa siya sa mga talagang papangalawa sa TVJ. Kasi It's Showtime, kaya niyang tabunan yan, yung fake Bulaga, kaya niyang tabunan yan. Pero syempre, number one pa rin tayo, no? Number one pa rin ng TVJ kahit anong mangyari. So yun, dito naman tayo na kung saan ay may panibagong issue na naman daw ang It's Showtime. Ano kaya na naman na itong pinaggagawa nyo na naman? Wala kayo talagang kadala-dala. No? Wala kayong kadala-dala. O nga pala, yung video po natin, baka mamayang baka, syempre bukas ko to umaga i-upload.
No, so bali mamayang hapon yung video natin na pagpunta natin sa TVJ or sa EAT. So sobrang saya, panoorin nyo, no? At doon nyo na lang abangan. So eto, punta na tayo dito sa isang video na kung saan may ginawa na naman daw at nag-viral na naman daw tong ginawa ng It's Showtime. So ano kaya to? Mukhang mapapatawag na naman sila ng MTRCB. So eto, panoorin natin. So eto, no, bagong issue ng It's Showtime dahil kay Kim Chiu. Nako, mukhang eto nata. Mukhang pinatawag nata na MTRCB yung ginawa or sinabi ni Kim Chiu nung nakaraan, no? So eto, panoorin natin. Bagong issue ng It's Showtime dahil kay Kim Chiu, viral. Ay, naku po, viral. Sentro na naman ngayon ng matinding kontrobersiya ang kapamilya noontime show na It's Showtime. At sa pagkakataong ito, dahil sa Chinita Princess na si Kim Chiu. Matatanda ang kamakailan lang ay mainit na pinag-usapan ng It's Showtime. Matapos sa reklamo ng maraming netizen sa Movie and Television Review and Classification Board ang malaswang eksena sa pagitan ng kanilang mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment. Nauwi ang insidente sa pagkakasuspindi ni Vice at Ayon na pansamantala munang umalis ng bansa. Wait lang. Parang ang pangit nung narinig ko, ah. Parang hindi ka aya-aya yung narinig ko sa iyo, ah. Showbiz headliners. Parang hindi po ka aya-aya kasi sinabi mo dito na sinuspinde at pumunta sa ibang bansa si Vice Ganda at Ayon Perez. Paalala po, no. Hindi po yung kagustuhan ng MTRCB at wala pong ganun ginawa. Kasi kung magkakaroon ng violation ng isang noontime show, yung mismong noontime show ang ipapatawag. Hindi mismong tawag dito, mismong hindi rin network. Pagkakalam ko hindi rin network, kundi yung mismong tawag dito, nakalimutan ko. Kaya katulad niyan yung It's Showtime. No, na tayong ipapatawag diyan at hindi yung mga artista o yung host. Yung pagpunta po nila Vice Ganda sa ibang bansa, kagustuhan po nila yun. Hindi po kagustuhan na MTRCB yun. Para lang, nililinaw ko lang po, no? Kasi baka mamaya, na naman po yung isipin nyo, eh. Kasi dito kasi, sinabi, ito, ulitin natin, no? Oh. Mainit na pinag-usapan ng It's Showtime. Matapos sa reklamo ng maraming netizen sa Movie and Television Review and Classification Board ang malaswang eksena sa pagitan ng kanilang mga host na sina Vice Ganda at Ayon Perez sa Isip Bata segment. Nauwi ang insidente sa pagkakasuspindi ni Vice at Ayon na pansamantala munang diba? Nauwi ang asan na yun? Nauwi ang insidente sa suspinde ni Vice at Ayon na pansamantalang munang umalis ng ibang bansa. So dito mali po itong info na to. Shoutout sa iyo, Showbiz Headliners. Huwag ka sa akin magalit, ha? Medyo i-correct lang po kita dito. Hindi po kagustuhan ng MTRCB na umalis po sila Vice Ganda. Para sa kaalaman nyo lang po. Para sa kaalaman mo lang po, ha? Kagustuhan po nila Vice Ganda yon na umalis na ibang bansa para kaawaan sila ng mga netizen, ng mga kanilang mga supporters. At para masisi ang MTRCB, ayun po yung nila doon, yung the diversal technique. The planet naming technique, charot. Hindi, po yun, kagustuhan po nila Vice yun, ha? Para sa kaalaman ng lahat. Hindi po kagustuhan ng MTRCB yun, kaya wag nyo pa sana nagsisi. Mali po yung info nito. So, tuloy natin. umalis ng bansa. Ngunit hindi pa man nga namamatay ang issue, ngayon ay may bagong reklamo na naman ang kinakaharap ang It's Showtime sa MTRCB. Dahil naman sa sinabi ng host nilang si Kim Chiu. Baka ito yung sa ng maraming netizen ang sinabi ni Kim sa August 2 episode ng Tawag Tanghalan segment ng It's Showtime. Ano kaya to? Sa nasabing episode, humirit kasi si Kim tungkol sa boses ng isang contestant kung saan nabanggit niya ang salitang vibrator. Okay. Napanood na pala natin to eh. Ang ganda ng vibrator ng boses mo. Kaya muling nagpintig ang tenga ng maraming netizen sa narinig mula kay Kim. Higit sa kaalaman ng marami, ang nasabing bagay ay isang laruan na ginagamit sa sexual na aktibidad ng tao. Kung tutuusin, hindi ito angkop lalo na para sa mga batang audience.
Kaya naman, nire-review daw muli ng MTRCB ang It's Showtime at posible raw ipatawag na naman nila ang producer nito. Samantala, mukhang halos mistake naman ang nagawa ni Kim o hindi ito sinasadya. At marahil, imbes na vibrato o vibration ay ang nasabing salita ang kanyang nabanggit. Gayunpaman, lumalabas na hindi pala ito ang unang beses na nagkamali si Kim sa pagpili ng tamang salita. Meron pa pala. Muling ang binalikan ng netizen ang lumang komento ni Kim sa isang episode ng show kung saan nabanggit niya ang perfect shorts. Mukhang wala namang alam si Kim na bawal pala maging ang nasabing salita sa show. Kaya to the rescue si Jong at agad na nag-adlib. Kinorek ni Jong ang kanyang sinabi at iginiit na kwek-kwek short para hindi masyadong pangit pakinggan. Segunda naman ni Kim, oo, kwek-kwek shorts. Well, matagal-tagal na rin sa Showtime si Kim. At sigurado naman na alam niya kung ano ang mali at bawal sabihin on national TV. Lalo pa sensitibo na ngayon ang mga manonood. Sa ngayon, hinihintay na nga ng marami ang gagawing aksyon ng MTRCB hinggil sa mga sinabi ni Kim. So yun no, so tapos na yung video. Kasi kahit sabihin po na hindi sinadya, kailangan pa rin talaga ipatawag sa MTRCB yan. Oo, kasi mga daming ang batang nanonood. Tingnan niyo yung kay Wally Bayola, 'di ba? Hindi nga natin alam kung si Wally talaga yung nagmura doon, pero pinatawag pa rin ng MTRCB. Dito sa ginawa ni Kim, no? Kasi hangga't hindi kasi sila ipapatawag ng MTRCB ay parang mamimiyasa sila ng mamimiyasa. Kasi ilang beses na nilang ginagawa yan. Pek-pek short, vibrator. Nandun naman tayo sa pagkakamali at walang perpektong tao. Pero kapag parang mayat maya mo nang ginagawa, palagi mo nang ginagawa, parang sinasadya mo na yun. Parang sinasadya na kasi yung mga datingan ng ganun no? So, ewan ko kung ano yung may hahatol ng MTRCB dito. So, labas tayo dun, no? Hindi natin alam yan dahil ilang beses ko na sinabi sa video ko na masusi ang kanilang investigasyon pagdating, nabulol pa ako investigasyon pagdating sa mga ganitong issue. Sandamakmak na proseso ang ginagawa nila dyan. Hindi basta-basta at maraming desisyon. Maraming kailangan magdesisyon yan. Hindi lang si Ma'am Lala Soto. Ewan ko lang. Ito po disclaimer. Totoo hindi lang po si Ma'am Lala Soto ang magdidesisyon ng issue na to o ano ipapataw na parusa. Marami po. Ngayon nga lang, sikat si Ma'am Lala Soto, anak ni Tito Soto, na pamangkin ni Bossing Vic Soto, no? Kaya ganun na lang yung palaging si Ma'am Lala Soto na lang yung napupuna. Kaya minsan naawa na rin kami kay Ma'am Lala Soto kasi alam mo yun na grabe yung ginagawa nila dyan at sa lahat din ng mga staff at mga trabahador dyan sa MTRCB, naawa din kami kasi syempre ginagampanan lang nila yung trabaho nila tapos sila pa yung nababash. Sa mga gusto nga po palang maka-update sa mga pangyayari, i-follow nyo po yung MTRCB sa Facebook page, no? So, nasa 15K followers po ata. So, yun. So, yun, dito na tayo. Sino nga bang host ng generic na Itbulaga or ng fake Bulaga ang aalis na? Siguro baka hindi na kinakaya ang pambabash or baka pwede rin na wala nang may pasahod ang Tape INC kasi nga wala naman din talaga nanonood, no? At pwede rin naman na kusa niya or kagustuhan niya na umalis. Kahit walang tinatawag na aberya or anomalya, no? So baka kagustuhan niya na talaga umalis dahil alam naman na natin na napakagulo talaga diyan sa Tape INC. Alam naman natin na sandamakmak yung issue na kinakaharap nila. So ito at ating panorin. So ito po, kaya pala nakakaramdam na ako ng iba sa kanya. Yan. Sabi ng netizen yan nandito. So nandito yung picture ni Isko Moreno, ni Buboy Bilar at ni Paulo Contis. At ito yung title, isa sa host ng Itbulaga posibleng mag-resign na. Ay nako.
Paktay tayo dyan. So, hindi na namin kasalanan to. Siya nag-resign, ha? Excuse me. Baka mamaya kasi isisi sa amin. O yan, mga vlogger ng DBJ. Masaya na ba kayo na umalis na yung host? Wala nang trabaho. O baka mamaya ganun na naman kasi yung sabihin eh. Inunahan ko na kayo, ha? Alam ko na yung mindset nyo eh. Panoorin natin. Isa sa host ng Itbulaga, posibleng mag-resign? Paktay. Hindi na nga ba niya kinaya ang mga pambabatikos na natatanggap kaya magre-resign na agad? Paktay. Sino nga ba sa mga bagong host ngayon ng Itbulaga ang susukuan na ang show? Bagong host. Bagong host. Ay, bagay. Lahat naman sila dyan bago. Viral na nga ngayon ang balitang pagre-resign na ito ng host. Marahil ay sa kaliwat ka ng issue ng Itbulaga lalo na ng mga host nito. Hindi na kinakaya pa ng iba sa kanila ang nangyayari. Kamakailan nga lang nang umugong din ang balitang lilipat na ng network ang Itbulaga. Dahil umano sa pagbaba ng ratings ng GMA7 dahil sa kinakaharap na issue ng noontime show. Usap-usapan na sa All TV na mapapanood ang Itbulaga. Ngunit kasabay ng balitang ito ang pag-alis na rin umano ng sikat na host ng show na ikinatuwa ng marami. Ay, kauna-unahang. Di ba? Ito sa lahat ng nangyari, ito, simula nung nabuhay ako dito sa mundo at nagkaisip ako, ngayon 30 years old na ako. Magte-30 years old na ako sa December 18, no? So, first time ko lang na makarinig ng isang host na aalis sa isang noontime show na maraming natuwa. Kasi di ba kadalasan kapag may umaalis na mga host, talagang ang daming nalulungkot, ang daming umiyak, ang daming nagdaramdam. Pero dito, buisit din tong vlogger. Buisit din tong vlogger na nire-reactionan natin, patawa din eh. Aalis daw tapos ang daming sumaya. So sino kaya to, no? Bigyan ko kayo ng ilang minuto bago kayo mag-vote tayo dyan, mag-vote. Letter A, Paulo Contis. Letter B, Isko Moreno. Or letter B, Buboy Bilar. Sino yan? I-comment nyo lang dyan, ha? Lagay nyo ng C, Buboy Bilar, or A, Paulo Contis, or B, Isko Moreno. So, ilagay nyo lang dyan, type nyo lang dyan. Tapos, hashtag legit Dabarkads. Viral trending. Top trending, top viral issue, top trending issue, showbiz viral issue. Charot. Pinahirapan yung mga, joke lang pero comment kayo dyan kung sino to, no? So, tuloy natin. Sino nga ba talaga? Sino nga ba talaga? Pasuspend no? Sino nga ba? Can't wait to say goodbye. Isa-isa na aalis ang mga fake Bulaga host. Mahirap ipilit sa mata ng tao ang bagong mukha ng Itbulaga. Tagal naman, ngayon na. Inip yung netizen na yun Posible siyang maalis or umalis. Kasama siya sa mga matatanggal. Ano ba talaga? Sino kaya to? Ito na naman yung sa manghuhula. Sino kaya to? Naku po, kasama sa matatanggal. Or tatanggalin. Ang naging pahayag ng psychic na si Mamo Gloria Escoto. Kilalang prophetic witch na taga Cabanatuan City. Nang basahin niya sa tarot cards ang kapalaran ng ilang artista, marami ang napapaniwala ng psychic dahil umano sa ilang hula niya na nagkatotoo na. Katulad na lang umano ng pagbubuntis ngayong taon ni Tony Gonzaga na siyang nakapanganak na. Si Alex Gonzaga na sinabing bababa ang career lalo na sa YouTube channel na nagkatotoo rin dahil sa controversial na kinasangkutan. Kaya nang tanungin ni Romel Chica ang mangyayari kay Paulo Contis, sagot ni Mamu, dito sa Itbulaga, posible siyang maalis or umalis
Dahil nasabi ko nang pupwedeng magsara or pupwedeng alisin ng Itbulaga, kasama siya ron sa matatanggal. Pero hindi dun matatapos kasi mamamayagpag pa rin siya pagdating sa career. Hindi ko naman sinasabi na buong taon. Kumbaga may mga buwan na pwede siyang maging okay at sa mga susunod na buwan magiging malungkot din. Naku po. Bagamat mula lang ito sa isang manghuhula, marami na agad dang natuwa dahil sa balita. Dahil nga sa dami ng bashers ng nasabing host. Wala pa namang pahayag si Paulo maging ang Tape Incorporated sa balitang pagre-resign umano ng actor-host. So yun si Paulo Contis po daw ang balita or hula na aalis or posibleng tanggalin ng Tape INC. So syempre, alam nyo ito kung magkatotoo man, dapat nung una pa lang hindi mo na tinanggap yan, sinira mo lang yung karir mo. Sinira mo lang yung karir mo na pumayag or pumirma ka dyan sa Tape INC. Kung kailang sirang-sira na yung karir mo, tsaka ka aalis. Tsaka mo naisipan na umalis. Dapat nung una pa lang pinag-isipan mo na yan na wag nang tanggapin dahil talaga masisira yung karir mo. No? Para sa akin, ito kung magkakatotoo man, naaalis si Paulo Contis or tatanggalin siya. No? So parang ginawa lang. At ito kung aalis siya, no? Or kaya kung tatanggalin po siya, ay parang ginawa lang ho siya ditong palaman. Parang ginawa lang siyang palaman ng ng Tape INC, 'di ba mga kadabarkads? Oo, kung talagang aalisin siya. Pero kung siya yung aalis, mali yung desisyon niya. Dapat tinuloy-tuloy niya na lang na hanggang sa magsarado ang Itbulaga. Kasi wala na hindi na mababago yung isip ng ng tao. Sira na siya no? Nawala na yung gana sa kanya ng mga netizen, nawala na yung gana ng mga manonood sa kanya, ultimong movie niya, ultimo nga sa Bubblegang, sinusukan na si Paulo Contis, ayaw na rin manood ng iba sa Bubblegang. Samantalang ako gusto ko rin manood doon dati kasi nakakatuwa. Pero nung ganito nga na itong issue ay Paulo Contis sa Tape INC, nawalan na rin ako ng gana manood Kayo, may gana pa ba kayo manood sa Bubblegang? Ako, para na lang siguro kay Michael B. dahil isa sa mga iniidolo ko si Michael B. No? At isa ring naging parte ng Itbulaga noon. Diba? At nakakasama ng Tito Vic and Joey. Pero ganun man, ulitin ko, napakamali ng desisyon mo. Dapat nung una pa lang ginawa mo na yan na huwag nang tanggapin ang offer ng Tape INC. Ngayon, kung ikaw naman ang tatanggalin, Paulo Contis, ginawa ka lang talagang laruan. Ginawa kang palaman ng Tape INC. Kasi siya talaga na diba? Alam naman natin yan. Siya talaga yung bumuhat or sumalo lahat ng, lang yan parang yung pelikulang 300, yung nagpaulan ng pana, tapos sinalo niya lahat. No? Parang ganun din yan dito na umulan ng basher, sinalo niya lahat. Diba? Sinalo niya lahat talaga. Tapos ngayon kung halimbawa natatanggalin man siya at kung magkatotoo man yung hula na yan, medyo lang din. Parang parang ginawa silang laruan. Kasi sa totoo naman, sila Isko, Buboy Bilar, lahat ng host diyan, palaman, ginawa talaga silang palaman. Kasi ito pwede naman palipasin, 'di ba? Yung panahon kapag naipasa talaga nila sa batas na sa kanila talaga ang trademark na Itbulaga, tsaka sana sila mag-show. Kaso nga, 'di ba, ang nangyari, kasagsagan pa ng issue, biglang umere, tapos mga bagong host na, ayun na, tapos yung Tape INC hindi masyadong nababato ng issue. Kailan lang sila nabato ng issue nung in-interview sila, 'di ba? May papansin natin. Tapos hanggang sa wala na. Tapos ito si Paulo Contis, puro parinig, puro patol sa basher, 'di ba? Tapos gumawa pa ng scripted, kabago-bago pa lang nung show, scripted agad. Tapos gumawa ng mga kabastusan si Buboy Bilar, yung mga pagtanggal-tanggal ng mic, no? Buti nga kamo hindi niya na ginagawa no. So, ayun, tapos yung mga yung mga paawa effect ni Isko Moreno, ganun.
medyo ano lang talaga, ginawa silang ano talaga. Hindi pala medyo, talagang ginawa silang palaman ng tape INC. So kayo mga kadabarkads, mga kabiyaya, anong maibibigay nyo na komento sa 3 video na pinanood natin, no? At yun, ulitin ko sa lahat po ng makakapanood nito, yung mga kumakalat po ng mga fake account na walang verified check, kasi sa amin po, yung mga channel po natin, may mga check po yan, kahit i-check nyo sa aming YouTube channel. Kasi may nanggagaya po kay Chris Ulo, sa akin, kay Jake Magnus, alam ko meron na nga rin, si Tita Messi. So hindi na rin magtatagal, meron na rin yan sila. No, ayun, wag po kayo maniwala sa mga sasabihin nung, kasi yan po yung mga paninira. At sa tutusin nga po, ako dito, sinampulan na po ako, no? Sinampulan na ako. Hindi ko patukoy kung tape INC po ba ang nagsample sa akin, pero may isa nang may sumampol na po sa akin dito na alam niyo yun, yung may sinisilip na sa personal kong buhay. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, bahala kayo dyan, basta ako wala akong ginagawa masama. Nasa tama yung ginagawa ko, nasa tama yung pinagtatanggol ko, at karapat dapat naman talagang ipagtanggol ang TBJ, kaya wala po akong kaba-kaba na nararamdaman, no. Yun. So hanggang dito na lang yung video natin yan. Syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, ingat po kayo palagi, and God bless and peace. And abangan nyo ulit na pupunta po ulit kami sa EAT. Kasi hindi pa na kompleto eh. Hindi kami nakapagpa-picture kay Tito Soto. Marami. Kaya kahit kay Jose Manalo, kay Mayoro si Manalo, kay Wally, kay Zombie, wala. So, kailangan namin mabuo yun para kahit papano na may remembrance naman po kami sa darating na mga panahon na kapag tayo ay tumanda na, no, ay meron pa rin tayo yan ng mga picture ng ating iniidolo. Kasi may gagawin po ako dyan, i-display ko po kasi yan talaga sa bahay at ipagmamalaki ko yan na dati ay nakasama ko at nakaharap ko ang Tito Vic and Joey at ang legit Dabarkads. So yun, ingat po kayo and peace and God bless. Bye-bye.